na Espiritu sa atin. Ituturo tayo sa tamang paglalakbay, sa tamang pamumuhay, anuman ang gawin natin at desisyon sa buhay. Siya ang mag-aaliw sa atin. Kailan pa inaalaw ang isang tao? Sa panahon na kayo may mga pagsubok sa buhay, sa panahon na kayo mayroong kalungkutan sa buhay, sa panahon na kayo may mga kapigatian sa buhay, ang presensya ng Holy Spirit ay sa inyo. At ituturo sa inyo kung ano mas marapat gawin ng isang mananampalataya na nakakaranas sa mga pagsubok sa buhay. But one thing, now, wala tayong pwedeng lapitan. Priority natin sa buhay na pwede nating lapitan ang ating Panginoon. Ang Diyos lamang. Why? Maaring sa inyo ay may mga imposible mga bagay na pwedeng mangyari, pero sa Diyos ay walang imposible. Okay. Last, panghuli po. Tingnan natin yung Hebrew chapter 4, 8 to 11. Hebrew chapter 4, 8 to 11. Anong binabanggit dito? Buksan niyo po inyong mga Biblia. Huwag lang ako yung nagbubukas lang. Sayang po yung Bible nyo kung hindi nyo bubuksan yan. Sundan niyo po ako. Hebrew chapter 4, 8 to 11. Sabi po dito, 8, sa verse 8, sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Kaya't may natitira pa ng isang pamamahingang Sabat. Tingnan niyo po yung Sabat, letter S. Big letter S. Kasi ay yung Sabat, kapag may nasumpungan po kayo na Sabat, ay yung single S ay Sabat na makapistahan. Pero ito po yung Sabat na binabanggit ko ito ay tumutukoy sa araw Sabat. Sabi po rito, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahan iyon upang huwag mabuwan ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos, ano po ang instruction? Mayroon pa nga natitirang isang Sabat ng kapahingahan, yung araw ng Sabat. Para hindi tayo mabuwan, anong instruction? Pagsikapin niyong pumasok sa kapahingahan para hindi kayo mahulog sa suway. Nangangahulugan pinanito mga kapatid. Kapag hindi tayo pumapasok sa sinagoga sa araw ng Sabat, ay nagsusuway tayo sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pumunta kayo ng Megamon, sama nyo yung kaibigan nyo, iyaya kayo ng kaibigan nyo sa araw ng Sabat, ay hindi nyo na bigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Kaya nga po dito, alalahanin mo ang biyaya ng Diyos. Kung paano ang Diyos naglikha ng lahat ng mga bagay at nagpahinga sa araw ng Sabat sa ikapitong araw. Ang Sabat ho ay pag-alala ng paglikha ng Diyos at ang pag-alala ng paglikha sa atin ng Panginoon. Ang Sabat ay pagbibigay authority na ang Diyos ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay maging sa atin.
Kaya marapat lamang po na ang Diyos sa kapangyarihan ipinahayag niya sa atin, sa biyayang ipinahayag niya sa atin, wala tayong pwedeng sambahin kundi ang ating Panginoon lamang. Mga kapatid, dito nagtatapos ang ating lesson. Wala na po tayong solsol, wala na po tayong question sapagkat tayo mayroon gagawin pang activities. Magandang umaga at happy Sabbath. Okay. Maraming salamat, Brother Mark. Maraming salamat, Elder, sa iyong pagdadala sa ating lesson review sa umagang ito. So, lahat po ay na-bless sa umagang ito. So, bago po tayo mag-awit sa ating closing song, nakalimutan po ng ating superintendent kanina na may birthday celebration. So, ating pong patayuin ang lahat ng may birthday, kasal, binyag. Sino po ang may mga birthday dyan? October. Makalimutan na po kanina ng umaga.